Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 21, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naglabas ng memorandum ang Department of Education para sa pagpapatibay ng mga hakbang sa kaligtasan at kahandaan ng mga paaralan. Ito'y sa layuning masiguro ang agarang pagtugon at proteksyon sa mga learner at school personnel sa harap ng banta ng karahasan sa paaralan. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, base sa memorandum ng DepEd, kailan isasagawa ito sa bayang active attack drill sa mga eskwelahan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Magkakaroon ng nationwide simultaneous school safety drill ang Department of Education para sa active attack incident sa August 25, 2026, Martes, ganap na alas 9 ng umaga. Batay sa memorandum ng DepEd na may petsang August 12, inatasan ang lahat ng public at private elementary at secondary schools na magsagawa ng drill batay sa kanilang localized full contingency plan para sa active attack incident. Kabilang sa mga dapat paghandaan ng mga paaralan ang pagkakaroon ng double locking mechanism o iba pang angkop na classroom security measures, paglalagay ng information, education and communication materials, pagtukoy ng family relocation areas at pagtatakda ng safe routes, evacuation routes at emergency communication procedures. Kailangan din ng mga paaralan na makipag-ugnayan sa PTA o Parent-Teacher Association, local government unit, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Local Disaster Risk Reduction and Management Office at mag-imbita ng isang expert bilang external evaluator. Samantala, inaatasan naman ng school heads na i-activate ang full disaster risk reduction and management team, magsagawa ang drill at magsagawa ng evaluation pagkatapos nito. May itatalagang ceremonial venue sa bawat rehiyon para sa simultaneous drill habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na isagawa rin ng kanilang sariling active attack incident drill. Para sa mga paaralan na hindi makapagsasagawa ng drill sa August 25, kailangan nila agad ipagbigay alam sa Division DRRM Coordinator ang dahilan ng pagpapaliban at ang panukalang bagong schedule. Samantala, ang mga paaralan naman na nakapagsagawa ng drill bago ang itinakdang petsa ay hindi na kailangang ulitin ito. Pagkatapos ng drill, lahat ng paaralan ay kailangang magsumite ng online report na kabilang ang accomplished evaluation form, photo at video documentation at updated school contingency plan para sa active attack incident. Binigyan din ng DepEd na dapat unahin sa drill ang kaligtasan at psychological well-being ng mga learners, teaching at non-teaching personnel kung saan dapat age-appropriate, trauma-informed at nakatuon sa preparedness protection actions, coordinated response at post-incident recovery ang mga simulation activities. Ella, sa Martes naman, inaasahan naman natin na tutungo ang Department of Education sa isang paaralan sa San Rafael, Bulacan upang bisitahin ang isasagawang drill sa naturang eskwelahan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Dumaan sa ibang daanan ang estudyante na namaril sa Ateneo de Zamboanga University, kaya't nakalusot ito sa regular na security checkpoint ng universidad. Batay sa naging pagdinig sa Senado kahapon, kaugnay ng nangyaring pamamaril sa naturang paaralan noong August 18, lumalabas sa investigasyon na dumaan ang shooter na estudyante sa isang ramp na nakatalaga para sa mga persons with disability. Ayon sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University, mayroon silang 25 security guards. Ngunit aminado ito na wala ni isa sa mga security guard ang nakaposte sa nasabing rampa. Unfortunately, there is a ramp in that building which is an access for those who may have a hard time climbing up the floors through the stairs. So sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit. This ramp is closed
normally closed. And ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. Kinwestiyon naman sa Senado ang tila kawalan ng maayos na security protocol ng universidad. Bagay na sinang-ayunan din ng Zamboanga Chief of Police. Ang balita ko po, pag nagko-commute yung bata, hinatid ng yaya o naka-tricycle, naka-motor, yung bata ay sinasubject po sa search. Mayroon po mga metal detector. Pero pag nakakotse, baba yung bata, pasok doon sa gated compound, papasok na sa hallway, diretso na sa classroom. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng universidad at nire-review na rin ang closed-circuit television footage sa eskwelahan. Nagpatupad ng tamang security protocol ang Ateneo de Zamboanga University. Patay ito sa investigasyon ng Police Regional Office 9 kaugnay ng insidente ng pamamaril sa loob ng naturang eskwelahan noong nakaraang Martes. Ayon sa PRO 9, sa iba pa dumaan ang estudyanteng namaril kaya hindi ito na-inspeksyon. Na-establish na po natin na hindi po nagkaroon ng lapse or pinatupad po ng school ang kanilang security protocol ng tama. Nagkataon lang po talaga na yung bata ay nakahanap ng kumbaga butas doon sa kanilang pinapatupad na security protocol. Mag-isang kumilos ang estudyanteng namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes. Sa press conference kahapon ni DILG Secretary sa Zamboanga City, sinabi nito na batay sa inisyal na investigasyon, mag-isa umanong nagplano at ginawa ng bata ang pamamaril at wala umanong natukoy na kasabwat nito. The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Una nang sinabi ni Secretary John B. Cremulya na malaki ang posibilidad na na-radicalize ang estudyanteng shooter sa online game na Roblox. Kaya naman ang Philippine National Police umaasa sa mga digital evidence para matukoy ang tunay na dahilan ng pamamaril ng estudyante. Kasama ang bayolenteng online games sa tinitingnan ng mga otoridad na may kaugnayan sa ilang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Gayunman, hindi ganoon kadali na mapasok ng pamahalaan ng online world para agad mapigilan ito. May ulat si Jed Neresina. Inirekomenda ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Senado na magkaroon sila ng intelligence funds. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na nangyayari sa mga paaralan gaya na lamang ng school shooting sa Tacloban at Zamboanga.
Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang nasabing pondo ay magagamit nila sa monitoring at pagkalap ng impormasyon sa galaw ng tinatawag na nihilistic violent extremism o ang mga grupong naguudyok ng karahasan sa online gaming at social media. Aminado sila na hirap ang cyber authorities na pasukin ang mundo ng online. Siguro ito yung magandang paggamit ho ng intelligence funds when it comes to successful reporting or rewards when it comes to these persons. Kasi pag asahan nyo kami sa whether it's law enforcement o sa amin sa CICC, bago ho kami, medyo matatagalan bago namin ma-penetrate ng mga NVE groups na to. Paliwanag ni Yusek Paraiso, isa umano sa magandang paggamitan ng intelligence funds ang pagtugis at pagbibigay ng rewards sa mga magbibigay ng impormasyon patungkol sa NVE groups. Aniya, may mga lumalapit na umano sa kanila mula sa gaming community na parte umano ng mga NVE group. Gayunpaman, kinakailangan pa nila itong i-refer sa law enforcement agencies na siyang nagpapatagal ng proseso. We also see some limitations po kasi marami hong nagka-come forward from various, for example, the gaming community which also are involved, parang meron silang visibility kasi part sila ng mga NVEs na to, whether out of curiosity tapos nagsusumbong ho. We refer them to our friends sa law enforcement. Siguro po ito yung mga tamang paggamit po ng intelligence funds kasi honestly hindi ho law enforcement agency po si CICC, so as much as we want to entertain them and prevent some things from happening, we still have to rely on our law enforcement partners po, Madam Chair. Sa kasalukuyan, hindi pa man napatutunayan na may kinalaman sa marahas at bayolente na online games ang nangyaring shooting sa Tacloban at Zamboanga. Isa ito sa nakikita ng mga otoridad na may posibleng kaugnayan sa pamamaril ng mga estudyante sa loob ng kanilang paaralan. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na ng Department of Justice ang mga hakbang upang labanan ang umano'y online recruitment at mentoring sa mga kabataan na may kaugnayan sa violent extremism. Kasunod ito ng mga nangyaring insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Narito ang report ni Benedict Samson. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga law enforcement agency sa umano'y online recruitment at mentoring sa mga kabataan na maaaring may kaugnayan sa violent extremism. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, sa ngayon ay tinitingnan na nila ang mga kabataan na kinokontak at isinasali umano sa mga group chat kung saan maaari silang maimpluwensyahan ng karahasan. We're confirming information na mentor. Alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos parang meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no? Dagdag pa ng kalihim, may nakikita din silang elemento ng terorismo kung ang isang insidente ay may layuning magdulot ng takot sa publiko. On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear in the general population. So pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? Sinabi rin ni Secretary Bida na inihahanda na rin nila ang mga trial prosecutor para sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis kaugnay sa kaso. Umaapila ang DOJ sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak at magkaroon ng bukas na komunikasyon sa mga ito. Kaugnay nito ay may panawagan din ang Justice Department sa mga kawani ng media. Yung pag-takedown ng this violent, alam niyo yung konsepto ng copycat. I want to seek help from the media also and the public, di ba? If it's really, let's not repose, no? Let's restrain, no? The real power here is the power of restraint. Sa ngayon ay hinihintay pa ng DOJ ang anumang reklamo na ihahain sa kanila. Kaugnay na nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, tiniyak ng Senado na mahigpit nilang babantayan ang paggasta ng pamahalaan para sa pambansang pondo sa susunod na taon.
Kasunod ito ng opisyal na pagsisimula ng pagtalakay ng House of Representatives sa panukalang pambansang budget. Para sa detalye may report si Jed Neresina, live. Jed, ano ang pinakababantayan ng Senado pagdating sa budget deliberations? Elang mahigpit na oversight o pagsusuri sa infrastructure spending ang tututukan ng Senado ngayong budget deliberations dahil ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito ay upang maprotektahan ang pondo at matiyak na ang bawat sentimo ay mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Matapos ang sunod-sunod na ulat hinggil sa pagbagal ng disbursement sa mga proyekto sa public works nitong nakaraang buwan, binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi basta-basta hahayaan ng mataas na kapulungan na masayang ang pondo ng bayan. Ayon kay SP Gatchalian, batay sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, naitala ang 269.4 billion pesos na nagastos para sa infrastruktura mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mababa ito ng 42.9% kumpara sa 471.5 billion pesos noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bunsod umano ito ng mas mahigpit na pagbusisi sa mga proyekto. Dahil dito binigyang diin ng dating pinuno ng Senate Committee on Finance na si Senator Gatchalian na pangangalagaan nila ang mga reformang nagbibigay diin sa fiscal transparency. Aniya, ang pondo para sa infrastruktura ang pangunahing susi sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho, kaya't kailangang matiyak na hindi ito mapupunta sa katiwalian. Pagdating naman sa flood control projects, sinabi ng bagong Senate Committee on Finance Chairperson na si Senator Joseph Victor J.B. Ejercito na dapat ibalik ang pondo para rito matapos i-zero ang alokasyon nito noong nakaraang taon. Gayunpaman, ipiniliwanag ni Senator Ejercito na tanging ang mga nabingbing proyekto lamang ang paglalaanan ng budget sa 2027. Mahalagaan niyang matapos ang mga proyekto kontra baha na nasimulan na dahil sayang din kung hindi ito maayos na mapapakinabangan. 7.2 trillion pesos ang hinihingi ng pamahalaan para sa susunod na taon. So 6% itong mas mataas kumpara doon sa 6.7 trillion pesos na national budget ngayong 2026. So dito sa nasabing pondo, pangalawa yung Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga ahensyang paglalaanan ng malaking alokasyon. So dito sa nasabing pondo, nagkakahalaga ng 644 billion pesos yung panukalang budget para sa DPWH. Ayan muna update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Ipinaubaya na ng Malacanang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa biglaang pagbawi ng salaysay ni Orly Guteza na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Matatandaang isiniwalat ni Guteza na naghatid siya ng mga mali-malitang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project scandal. Ngunit binawi niya ang kanyang mga naging pahayag at itinuro sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na kumausap umano sa kanya upang siraan si Congressman Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Iginiit ng palasyo na kailangang beripikahin ang mga bagong pahayag ni Guteza at tukuyin kung may mastermind sa umano'y biglaang pagbabago niya ng salaysay. Dapat itong maimbestigahan kung sino ang dapat na sampahan ng kaso. Sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness,
at ang offer ay pera. May epekto sa kredibilidad ni Orly Guteza ang ginawa nitong recantation o pagtalikod sa nauna nitong pahayag laban kay House Speaker Martin Romualdez. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang magiging epekto niyan sa kredibilidad ni Guteza at paano tinitingnan ng hukuman ang mga ganyang testigo na bumabaliktad sa mga nauna nilang pahayag? Magandang umaga, Ella. Sinabi ng litigation lawyer na si Attorney Kenneth Tejeo na maaari pa ring tanggapin ng korte ang bagong testimonya. Pero malaki naman ang magiging pinsala nito sa kredibilidad ng mismong saksi na si Orly Guteza. Binawi kamakailan ni Guteza ang kanyang unang pahayag na hinahatiran umano ng pera si dating House Speaker Martin Romualdez. Karaniwan anyang nangyayari ang recantation sa mga high-profile o political na kaso kung saan ang testigo ay maaaring tinakot, binayaran o nakaranas ng matinding pressure. Ngayon pa man, binigyang din ni Atty. Tejeo na obligasyon ng testigo na ipaliwanag ng maayos ang dahilan kung bakit niya binabago ang kanyang pahayag. Ito ay upang hindi magdulot ng hinala sa korte. Sa pag-assess ng hukuman sa kabuuan ng ebidensya, hindi lang importante na may testigo. Kailangan ding suriin kung may kredibilidad ang taong nag-testify. Ayon pa kay Tejeo, kapag nagpalit ng pahayag ang isang testigo, asahan na gagamitin ito ng kabilang panig upang atakihin ang kanyang kredibilidad sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ay flip-flop o pabago-bago ng pahayag. Nagbabala rin ang abogado na ang pagbawi ng testimonya ni Guteza ay hindi nangangahulugang absuelto na ang saksi sa pananagutan sa batas dahil maaari siyang sampahan ng perjury o pagsisinungaling. Samantala, Ella, minaliit naman ang ombudsman ang recantation ni Guteza sapagat marami naman daw silang witness laban kay Romualdez. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Iginiit ng House Prosecution Team na dapat iparating sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang kagustuhang mapabilis ang pag-usad ng proseso ng impeachment trial. Nirerespeto naman ng prosecution ang voting threshold para sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. May report si Rosa Licos. Gaya ni Vice President Sara Duterte, gusto rin ng House Prosecution Team na mabilis na matapos ang impeachment trial. Pero ayon sa prosekusyon, dapat maiparating ng Vice Presidente sa kanyang defense team ang kagustuhan nito. Kasunod ito ng pahayag ng pangalawang Pangulo na hindi pwedeng tumagal ang proseso na nag-iisip ang mga tao kung totoo o hindi ang mga aligasyon. Kung pareho kami ng kagustuhan pala, maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Ano man ang desisyon ng Senate Impeachment Court para mapabilis ang proseso, handa itong sundin ng prosekusyon, kabilang na ang pagdadagdag sa araw ng paglilitis o adjustment sa oras ng pag-uumpisa nito. Kami po ay sinabi naman po namin, tatalima po kami dito and whatever would be the decision of the court kung paano magkaroon ng speedy disposition and speedy trial, kami po ay sumusuporta doon. Samantala, nilinaw naman ng prosekusyon, nirerespeto nito ang voting threshold sa impeachment trial ni VP Duterte. Nakatutok din ang pansin ng House Prosecution Team sa paglalatag ng sapat na ebidensya sa articles of impeachment. Ginawa ang pahayag matapos magbabala ang Senate Impeachment Court sa panukalang ibaba ang 16 na botong kailangan para makonvict si VP Duterte. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, Impeachment Court spokesperson, mapanganib na panukala ang pagbaba sa conviction threshold dahil mapipilitan ng Impeachment Court na baguhin ang rules habang nasa kalagitnaan na ng paglilitis. I just want to make it clear na we're not giving the impression or the message that gusto naming palitan nila ang 2/3 vote. We've never said that and we're not saying that now. And if it's 2/3, we respect it. And again, our job is to present evidence to secure that vote. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagbabalik ang C-News. Lakas ng loob ng mga Pilipino sa pagpapakita ng paninindigan sa kanilang paniniwala para umambag sa demokrasya ng bansa. Yan ang paalala ni Ninoy Aquino. Bahagi ito ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paggunita ng Ninoy Aquino Day ngayong araw. Nangangako niya ang administrasyon na patuloy nitong paninindigan ang pagprotekta sa kalayaan, panghahawak sa rule of law at titiyakin ang kalayaan na ating tinatamasa ay tutumbasan ng tunay na oportunidad para sa mga Pilipino. Terorismo umano ang dahilan ng karahasan dito sa Pilipinas ayon kay Vice President Sara Duterte. Naglabas ng pahayag ang pangalawang Pangulo bilang pakikiisa sa paggunita sa mga biktima ng terorismo sa buong mundo ngayong araw, August 21. Umiiral niya ang insurgencies at violent extremism sa bansa. Gaya na lamang sa Mindanao na nakararanas ng mga pagpapasabog, extortion at karahasan. Ang tunay anyang pag-alala sa mga biktima ng terorismo ay ang pagtiyak ng kaligtasan ng komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng mga kabataan at pagbibigay suporta upang makabangon ng bawat biktima. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. A state that honors its victims must take absolute responsibility for securing its borders and rebuilding what was destroyed. We owe it to every displaced family and every disputed community. Binisita ng pamilya Aquino ang bagong kinalagyan ng marker na nakalaan para sa yumaong Senator Benigno Aquino Jr. sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 nitong Huwebes, August 20. Ang marker ay inilipat sa bagong pwesto at direkta nang nasa harapan ng bagong ayos na arrival sa curbside ng paliparan. Kasama ng pamilya si NNIC Chairman at CEO Ramon Ang na sumama sa kanila sa pagbisita sa marker. Isinagawa ang pagbisita isang araw bago ang opisyal na paggunita sa ika-43 anibersaryo ng pagkamatay ni Ninoy Aquino ngayong August 21. Ang relocation ng marker ay bahagi ng mga pagbabago sa paligid ng arrivals area ng NAIA Terminal 1. Samantala, sarado ang tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa buong bansa ngayong araw, August 21, dahil ito sa paggunita ng Ninoy Aquino Day na isang special non-working holiday. Pinapayuhan ng ahensya ang publiko na ipagpaliban ang kanilang mga transaksyon ngayong araw at isagawa ang mga ito kapag nagbalik na ang regular na operasyon ng kanilang mga tanggapan. Panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Batay ito sa 4-day trading ng Mean of Platts Singapore o MOPS mula August 17 hanggang 20. Sa running trend, nasa 1 peso and 30 centavos per liter ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina, habang nasa 2 piso kada litro naman ang maaring itaas sa diesel. Maari pang magbago ang taya sa fuel price adjustment depende sa galaw ng presyo ng langis sa natitirang trading day ngayong araw. Inaasahang ilalabas ng Department of Energy o DOE sa Lunes ang opisyal at pinal na price adjustment para sa susunod na linggo. Mula sa 65 gasolinahan sa Luzon na nasuri ng Bureau of Internal Revenue o BIR na bahagi ng fuel marking drive, 25 sa mga ito ang pansamantalang sinuspinde ang operasyon. Ayon sa BIR, layo ng hakbang na matukoy ang revenue leakages at pagkawala ng kita ng pamahalaan at protektahan ang mga negosyong sumusunod sa batas laban sa hindi patas na kompetisyon. Ang fuel marking ay isa mahalagang kagamitan ng BIR upang malaman kung sumusunod sa tamang pagbabayad ng buwis ang nagbebenta ng mga produktong petrolyo.
Ang mga produktong hindi papasa sa field test ay isa sa ilalim sa inventaryo at kaukulang investigasyon. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong araw. Iiral ang Yellow Alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nakadagdag sa pagtaas sa Grid Alert ang pagbagsak ng dalawang malaking coal plants sa Visayas. Sa kabuuan, umaabot na ng 27 power plants na ang naka-force outage habang 14 na planta ang tumatakbo sa derated capacity. Idinideklara ang Yellow Alert kapag hindi sapat ang operating margin para matugunan ang kailangang contingency ng transmission grid. Nauna nang sinabi ng grid operator na posibleng umabot hanggang katapusan ng buwan ang pagtaas ng Yellow Alert sa Visayas Grid. Para mas mailapit at mas maiparamdam sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang benepisyo ng kanilang mga contribution, may mga reformang tututukan ang bagong liderato ng ahensya. Kabilang dito ang pagpapalawak sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na planong dalhin sa mga paaralan at workplace, gayon din ang no balance billing at pag-iwas sa bill shock. Ang report ni si Mia Alonzo. Sa unang pagharap sa media ng bagong liderato ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation, inilatag nito ang ilan sa kanyang mga pangunahing target na reforma para sa mga benepisyong pangkalusugan. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorenho, una sa kanyang plano na ilapit sa taong bayan ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Para kay Dr. Ho, hindi na dapat hintayin pumunta pa ng klinika ang mga miyembro ng PhilHealth upang maka-avail nito. Kaya naman isa sa kanyang target ay ang dalhin ng YAKAP sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa kanyang pinaplano ang magkaroon ng mas organisadong primary care services at maisama sa YAKAP ang mas marami pang public health programs. Nais rin ng bagong pinuno ng PhilHealth na matutukan kung ano-anong mga serbisyo ang maaaring ma-avail ng mga pasyente mula sa gobyerno. Bukod sa public hospitals, gusto rin ni Dr. Ho na hikayati ng mga pribadong ospital na makipag-partner sa PhilHealth upang makapag-offer sa mga pasyente ng no balance billing rates o NBB. Layo nito na bigyan ng karagdagang opsyon ng mga pasyente upang hindi sila mapilitan na pumunta sa isang health facility para lamang makaiwas sa malaking bayarin. Ngayon kasi ang inisip natin, kailangan ko pumunta sa public hospital kasi doon lang pwedeng mag-NBB. But actually, there are many private hospitals, for example, that are willing to provide the services at NBB rates. No? So how do we just bridge those? May kama dito, may willing magbigay ng NBB, pero syempre kung hindi alam ng pasyente, takot rin sila pumunta doon. Kasama rin sa kanyang mga plano na pabilisin ang proseso ng licensing at accreditation process ng DOH at PhilHealth para sa mga healthcare provider. Pag-aaralan ng mga ito kung pwede sa isang platform na lamang mag-apply ang mga provider imbis na manual na magsumite ng aplikasyon sa magkaibang sistema. Ito ay upang maiwasan ang matagal ng paghihintay para sa kanilang approval. Sa ganitong paraan, naniniwala si Dr. Ho na mas maiiwasan umano ang red tape. Bahagi rin ng kanyang plano ang pagpapalakas ng organisasyon at health workforce. Ito ay upang ma-empower at ma-compensate ng tama ang mga health worker. Samantala, kasama rin sa isinusulong ng bagong leader ng PhilHealth ang pag-iwas sa bill shock ng mga pasyente. Nais ni Dr. Ho na maging malinaw sa mga pasyente kung magkano ang kanilang dapat na bayaran, maging ang mga benepisyo na pwede nilang i-avail. Kasi malaking bagay na hindi ka magugulat, di ba? Na hindi bill shock. Second level na yung wala ka nang babayaran. I think for people, if you know, papasok ko, maoperahan ako, kailangan ko maghanda ng 20,000. 20,000 lang. Malaking bagay na yon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinokonsidera ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pag-isahin at gawing mas maayos ang proseso ng anti-littering sa hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa.
Ito ay bilang bahagi ng isinusulong na Unified Ticketing System sa mga lungsod sa National Capital Region. Layo nito na matiyak na magiging maayos ang paghatol at pagpapataw ng parusa sa mga hindi sumusunod sa tamang pagtatapon ng basura. Ayon sa ahensya, kailangan ding isaalang-alang dito ang magkakaibang ordinansa ng mga lokal na pamahalaan kasama na ang mga umiiral na batas sa clean water at solid waste management. I think it will cover not just Metro Manila but the entire country, mga improvements sa mga proseso at sistema po. To ensure na nahahakot po ng maayos yung basura. Well, hindi ako makapagbigay ng specific timeline. Yung single ticketing po natin sa traffic, it took around 16-18 years before namin na finalize. So, but I think soon, we have to come up with it soon. Hindi lang po ako makapagbigay ng timeline. But it will be a priority, definitely. Umabot na sa 88 ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay. Pinakamarami sa mga ito ang Bulacan na may 24, sinundan ng Cavite na may 23, 21 naman sa Pampanga at 12 sa Bataan. May mga nagdeklara rin ng state of calamity sa Pangasinan, Zambales, Rizal at Batangas. Samantala, nasa 29 na ang nasawi, 19 ang sugatan habang 3 pa ang kasalukuyang nawawala. Tinatayang nasa 4.8 billion pesos na ang pinsala sa infrastruktura habang mahigit 1.7 billion naman sa agrikultura. Samantala, umabot na sa 1 billion pesos ang halaga ng ayuda na naipamahagi sa mga apektadong pamilya. Agad na isinailalim sa emergency maintenance ang EDSA Magallanes flyover sa Makati matapos bumagsak ang ilang debris dahil sa mga ninakaw na bahagi ng istruktura. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, pinakialaman at ninakaw ang ilang metal expansion joint parts ng flyover na nag-iwan ng mga puwang at nagdulot ng localized damage sa istruktura. Bilang safety measure, naglagay ang mga otoridad ng protective safety nets sa ilalim ng flyover at pansamantalang steel plates sa mga nasirang expansion joints. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isasagawa ang repair works mula ngayong araw hanggang sa Lunes, August 24. Kasama sa pagkukumpuni ang pagtanggal ng mga lumang expansion joints at paglalagay ng mga bagong bahagi sa southbound lane ng EDSA Magallanes flyover. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at asahan ang mga posibleng pagbabago sa daloy ng trapiko habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Iniimbestigahan ng Bureau of Customs sa BOC ang umunoy pattern ng pagpapadala ng iligal na droga mula Afghanistan kasunod ng pagkakakumpiska ng 43 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 292.4 million pesos sa Manila International Container Port. Nadiskubre ang kontrabando sa isang 20-foot container van na idineklarang may touchstone habang noong Pebrero ay nakasabat din ang BOC ng 40 kilos na iligal na droga mula Afghanistan na idineklarang marble. Sa isang pahayag, sinabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na epektibo ang kanilang mga aksyon laban sa mga high-risk shipment kung saan napipigilan ang pagpasok ng illegal drugs sa Pilipinas. Tiniyak naman ng BOC na magpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung sino ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng mga iligal na kontrabando maging ang kaugnayan ng magkakasunod na shipment na nasabat mula sa Afghanistan. Tila nagiging public relations firm umano ng kontrobersyal na negosyanteng si Tony Yang ang Chinese Embassy ayon sa Department of National Defense. Kinwestiyon nito ang sunod-sunod na pahayag ng embahada na tila pagtatanggol kay Yang at sa iba pang individual na nasasangkot sa mga kontrobersiya sa bansa.
Giit ng DND, hindi dapat gamitin ang isang embahada para umano pagtakpan o ipagtanggol ang mga iligal na gawain sa Pilipinas. Kung lubog sa matinding baha ang maraming lugar sa Luzon, matinding init naman ang nararanasan sa maraming lugar sa Mindanao. Katunayan, ang ilang klase sa eskwelahan ay kinansela na dahil sa mataas na heat index. May report si UNTV News and Rescue responder Lizelle Nael. Ang napipil ko ngayon ay sobrang init ng panahon, masakit sa ulo, di ba? Tapos, yung itong ubo ko, matagal na din. Nararanasan ko yung ubo ko pag pinapawisan ako. Palagi ako may dalang payong, tsaka tubig. Nagtsatsagang magtinda si Christine Jane kahit sa gitna ng matinding panahon sa kanilang lugar. Aniya kailangan pa ring maghanap buhay, kaya't lagi siyang may dalang inumin para makaiwas sa sakit sa gitna ng mataas sa temperatura. Yan, sa sobrang init ng panahon, kailangan mag-ingat tayo sa kailangan magdala na talaga ng tubig para di tayo ma-heat stroke. Base sa heat index report ng Pag-asa sa Northern Mindanao, nasa 32 hanggang 45 degrees Celsius ang init na nararamdaman ng katawan sa Davao City, Dipolog City, Zamboanga City, Cotabato City, Surigao City, Bukidnon at Butuan City. Ayon sa Pag-asa, ang matataas na heat index ay bunsod ng umiiral na El Nino sa bansa. For the next 2 to 3 days po, partly cloudy po yung magiging weather po dito. So, inaasahan po na mainit pa rin po ang panahon in the next 2 to 3 days. Ngayon po, dahil po sa localized thunderstorm po, so ngayon po is nasa moderate El Nino na po tayo dito sa Western Pacific po. So, may chance din po dahil po sa El Nino po, natin yung sobrang init po ngayon. Bukod sa mga residente, malaki rin ang epekto ng init ng panahon sa mga pananim at alagang hayop. So sa pananim po, may chance po na magkaroon po ng dry spell po sa mga pananim. And then sa mga hayop po, may chance, hindi naman po siya totally na magkakaroon po ng effect po sa animals and then sa tao po. And then, pinapayuhan po natin ang lahat po na uminom po ng aming tubig. Nagpaalala naman ang Department of Education sa Davao City ng mga dapat gawing pag-iingat sa panahon ng tag-init. Kasama ang Sultan Kudarat at Davao City News and Rescue Team. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 60,000 pamilya sa Hagonoy, Bulacan ang apektado pa rin ng pagkalubog sa bahang dulot ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw. May panawagan din ng mga residente at alkalde ng Hagonoy na sana'y mapuntahan sila ni Pangulong Marcos para makita ang kanilang sitwasyon. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, mayroon na bang tugon sa kanila yung panawagan nila sa Pangulo at ano na yung nangyari dyan sa mga natenggang flood control project dyan? Yun nga yung hinihintay ng mga taga-Hagonoy, yung pagbisita ni Pangulong Marcos. Pero wala pa silang natatanggap na abiso kung kailan at anong araw darating. Pagdating naman sa flood control project ay nakatenga pa rin at hindi rin nakatulong ang mga proyekto sa baha. 26 na barangay ng bayan ng Hagonoy ang nakakaranas pa rin ng pagbaha. Wala ng ulan pero ang baha lagpas bewang pa rin dahil sa epekto ng bagyo at regular na high tide. Sa issue naman ng flood control project, wala pa rin usad hanggang ngayon dahil hindi rin nagawa at natapos. Katulad niya, dapat flood control yan. Dapat matataas yan. Kung pinuputol nila yung sheet pile, mabababa na, mabubuhay pa. Kasi ang nangyari, putol-putol yung project. Sana may continuity na
ginawa nila ng master plan, for example, San Roque, isang isla na barangay, kulungin ito ng seat pile. Matindi rin ang pakiusap ng mga taga-Hagonoy na sana'y bisitahin o mapuntahan na sila ng Pangulo nang makita ang kanilang kalagayan at matulungan sila sa kanilang problema sa flood control. Ang iba, nagawang magpaskil na ng karatula para iparating ang kanilang pakiusap na mapuntahan sila ng Pangulo ng Bansa. Mas maganda po kung bababain talaga kami dito ng kataasan po ang tubig para makita po yung tamang aktwal na kalalagayan. Nananalig po kami na darating din yung panahon na dadalawin kami ni Pangulong Bongbong. Bisitahin mo naman kami dito, Pangulong BBM at Sec Beans Dizon, kasi para makita nila, pagbaba nila dito, yung kalagayan talaga na hindi lang sa balita, media na nila nakikita. Nakakala nila porket umuulan is normal lang yung pagbaha, Hindi, normal na po dito yung paglaki ng tubig kahit wala pong high tide, dalang bagyo. Normal na po hanggang binti, hanggang hita. Aga samantala umaasa ang mga residente na makakarating kay Pangulong Marcos ang panawagang ay apektado ng baha sa Hagonoy, Bulacan. At yan munang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Nestor, ngayon ay sumisikat na ang araw at umiigi na yung panahon. Yung bang paghupa ng tubig baha doon sa mga affected areas, mabilis ba o talagang mabagal pa rin yung paghupa ng baha? Aga depende ito sa mga lugar. Kagaya sa Kalumpit saka sa parte ng Hagonoy ay matagal pa yung paghupa ng baha dahil yung mga tubig na galing sa Nueva Ecija at partikular maging doon sa Pampanga River ay patungo ito sa catch basin area dun sa Kalumpit at Hagonoy. Kaya kung catch basin itong dalawang bayan ay matatagalan pa rin yung paghupa ng baha at nagsasalubong din yung high tide. Kaya talagang mararanasan yung pagtaas ng baha. Pero dun sa mga parte ng Giginto sa Balagtas ay humuhupa na yung baha sa mga oras na ito. Ibig sabihin, Nestor, yung mga nasa evacuation area, yung mga affected families ay nandun pa rin sila sa kasalukuyan sa evacuation area o pinapayuhan na silang bumalik doon sa kanilang mga bahay dahil hindi pa naman ganun kabilis pala yung paghupa ng baha dyan? Sa parting Kalumpit at sa Hagonoy, marami pa yung mga evacuees na mga nandoon ngayon. Pero doon sa parte naman ng Giginto, sa parte ng Balagtas at Marilao, ay marami na yung nakauwi sa kanilang mga bahay. Kung ikukumpara ito nung nakaraang mga araw na nasa 4,000 pamilya. Pero siguro sa ngayon ay umaabot na lang din na nasa mahigit 1,000 pamilya na lang yung mga nasa evacuation center sa Bulacan. Nestor, yun namang tungkol sa mga palayan. Kumusta naman yung mga palayan sa Bulacan? Sa ngayon kasi talagang taniman ng palay sa Bulacan pero mga nalubog din yung mga palayan nila. Pero sa ilang mga magsasaka, ito naman ay kumbaga naka-apekto rin sa iba. Pero sa iba naman ay nakaganda dahil meron ng patubig kumpara nung nakaraan na talagang walang patubig yung kanilang mga sakahan. Sa ngayon kasi umaabot na ng nasa 180 mahigit o 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam at ito nga ay nakatulong na rin sa mga magsasaka. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Kinondena ng 7 bansa ang desisyon ng Israel na maglabas ng construction tenders para sa E1 settlement project sa West Bank. Sa isang joint statement, sinabi ng mga leader ng United Kingdom, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway at Canada na hindi katanggap-tanggap ang naturang hakbang. Ayon sa kanila, maaari lalong pahinain ng E1 settlement ang posibilidad ng two-state solution dahil maaari ito magdulot ng pagkakahati sa West Bank at makasagabal sa territorial contiguity o paglalapit ng Palestinian territories. Iginiit din ng mga leader na iligal sa ilalim ng international law
ang Israeli settlement sa West Bank, isang posisyong muli umanong pinagtibay ng United Nations Security Council. Mas nakababahala umano ang hakbang dahil sa tumitinding karahasan ng mga Israeli settlers laban sa Palestinian civilians at sa mga restriction sa Palestinian economy. Muli namang ipinahayag ng mga bansa ang kanilang suporta sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan batay sa two-state solution. Tatapusin na ngayong linggo ang joint military drills sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea. Ang taunang Ulchi Freedom Shields o UFS exercise na nagsimula noong Lunes, August 17, ay unang nakatakdang tumagal ng 10 araw. Gayunman, ayon sa isang opisyal ng Pentagon, base sa direktiba ng Pangulo at Secretary of War, ay tatapusin na ito ngayong araw. Ang nasabing hakbang ay kasunod pa rin ang desisyon ni US President Donald Trump na bawasan ang military exercises sa South Korea bunsod ng anyay malapit niyang ugnayan kay North Korean leader Kim Jong-un. Dinala sa ospital si dating Pakistani Prime Minister Imran Khan matapos dumaing na masamang kondisyon sa kalusugan. Mula sa Adiala Jail, inilipat siya sa Shifa International Hospital sa ilalim ng mahigpit na seguridad ayon sa kanyang partido. Ang hakbang ay alinsunod sa utos ng 3 hukom na panel ng Supreme Court na nag-atas na dalhin si Khan sa ospital sa loob ng 48 oras para masuri ng mga doktor. Ibinalik naman ang dating leader sa kanyang selda matapos ang ilang oras na nilagi sa ospital para sa pagsusuri. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 12 na nagsasabi, "Ito ang aking utos, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!